So, okay, right yan. At ito na nga mga kababayan, ano. At talagang lalabas talaga ang katotohanan. Wala talagang masabi pa nga ay walang usok po, no, na hindi sisingaw. At ito na nga mga kababayan, dahil sa mga naglabasan po, no, na umaako na sila po ay mga biktima o yung kanilang mga anak, kapamilya, biktima po ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung kapanahonan nga ng war on drugs, no. So sinasabi nga na AGK victims po mga kababayan, no, ang kanila pong mga kamag-anakan, mga anak, no, lalong-lalo na po itong isa dito, no, na si Aling Sheila. Ito po talaga ang talagang napaka-controversial po, no, ang Aling Sheila na ito mga kababayan. So ayan po, no, maganda pong balita na ito at panoorin po natin dahil ay dito nga po ay talagang booking na po, no, ang kanila pong mga ginagawa po, no, na pag sasalita na sila po ay pag-ako na sila nga ay biktima o mga biktima ang kanilang mga kamag-anakan, no, sa AGK o war on drugs po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ayan po mga kabayan, no, panoorin muna natin ang balita nito para sama-sama po natin, no, na bigyan ng ating pong mga sariling opinion at komento. Nakarating na sa PNP ang mga nag-viral na larawan ng mga nagsasabing biktima raw sila ng war on drugs. Matapos kasing kumalat ang mga naturang litrato sa social media, ay maraming netizens ang pumalag sa mga gawa-gawang istorya ng mga nagpapanggap na biktima ng EJK. Lumalabas din na walang koneksyon ang mga umano'y biktima sa mga alegasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report. Sa panguna ng Anti-Cybercrime Group ay sinimulan na ang masusing investigasyon laban sa mga individual at grupong nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng Actually, mga kababayan, no, maganda po ito, no, kasi alam po naman natin yung mga PNP ngayon ay talagang parang nawala na po tayo ng tiwala, di ba? Pero ito pong ACG po mga kababayan, no, so it's belong din po naman to sa PNP. Pero sa ginawa po nilang ito mga kababayan ay salute po ako dito dahil gusto lang po nila talaga, no, na malaman yung katotohanan at maipaabot po sa atin, no, na mga mamamayan na lalong-lalo na po yung iba na parang nalason po ang isipan at naniniwala po dito nga po sa naglabasan po, no, na umano sila po ay mga kamag-anak o kaanak o kanilang mga anak ay naging biktima umano nung kapanahunan po ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So maganda po ito, no, na mayroon pa rin pong mga ganito po, no, na nasa ating gobyerno na gagampanan pa rin po nila yung pong kanilang mga tungkulin na para po ay maipalabas po yung katotohanan kung ano ba talaga ang nangyayari o totoo ba itong mga naglabasan po, no, lalong-lalo na po itong nangyayaring ito na talagang halos lahat po ng mainstream media ay kanilang pinalabas po ito at parang sa mainstream media ay makakapaniwala ka talaga na itong mga tao na ito ay totoong biktima talaga ng AGK mga kabayan. So salamat po tayo dito, no, sa ginawa po ng ACG mga kabayan, no. Mga peking EJK victims na pilit isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang larawan at testamento ang lumabas kung saan ipinakita ang mga umano'y pamilya ng mga biktima ng EJK. Ngunit nang siyasatin, ilan sa mga ito ay walang kaugnayan sa war on drugs at hindi naman biktima ng karahasan noong nakaraang administrasyon. Kapansin-pansin na halos sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual. Sa panayam nga kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, isinumiti na nila ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mas malalim na pagsisiyasat. Isa sa mga kontrobersyal na lumitaw ay si Aling Sheila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na umano'y biktima ng EJK. Ngunit talaga itong si Aling Sheila mga kabayan, itong napaka-kontrobersyal po, no, sa lahat po, no, na lumahok dyan, no, na nakiisa na nagsasabi na yung kanyang anak umano ay biktima, no, ng EJK na kung titingnan po yung kanya pong death certificate 2024 pala yan nayari mga kababayan, no. Pero siyempre sangkot din doon sa illegal, no,
na duga mga kababayan. Pero hindi po sa kapanahonan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil po yung simula po ng war on drugs, simula po nung umupo nga po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 2016 no, hanggang ay parang lumakas nga yung war on drugs hanggang 2019, di ba mga kababayan? At doon nga no, meron pong mga marami po yung mga sumusuko at meron din po namang lumalaban at meron din pong mga alam po naman natin na pagka pumasok ka sa ganung kalakalan, talagang mahirap po yan, di ba mga kababayan? Pero itong si Aling Sheila, iwan ko ba mga kababayan, baka totoo nga yung mga sinasabi ng karamihan na nabayaran po, no? Yung iba dito, mga nabayaran lamang po. Dahil nga dito nga sa lumabas na sinasabi ng mga piki po, itong mga witnesses, no? O mga biktima ng AGK na naglitawan ngayon mga kababayan, no? Dahil inimbestigahan na nga ito ng ACG mga kababayan, no? Sa anti-crime group, no? Di ba? So, ibig sabihin, mayroon pong nasa likod po ng mga taong ito. At ginagamit po sila dahil nga yung kanilang mga kaanakan ay sangkot din po sa illegal na droga. At sila po yung ginamit. Dahil mayroon pong mga dati po no, na talagang totoo po na yung kanilang kamag-anakan ay talagang nayari po no, sa panahon po ng war on drug. Pero yung iba ay hindi po sila. Hindi po nila sinisisi yung Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam po naman nila na winarningan na po lahat bago po ginawa at pinapasuko po. Pero yung iba kasi nagmamatigas po. Kaya yun po sila yung naging nawala po sa mundo mga kababayan. So yung iba po nakaintindi po sila, naintindihan po nila yung ginagawa po ni dating Pangulong Rodrigo. Pero ito pong mga tao na ito ngayon na nangangako na sila po ay mga kaanak o kamag-anak o ina, no, di ba? Ng mga naging biktima po ng AGK ay ginagamit lamang. Kaya lahat po ng kanilang mga sinasabi ay halos scripted na po mga kababayan, di ba? So ayan, patuloy pa natin itong balita na ito. Diskubre na noong 2024 lamang ito namatay, hindi sa ilalim ng Duterte administration, bagkus dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga, pagnanakaw at iba pang krimen sa panahon ng Marcos Jr. administration. Sa isang viral video, makikitang sumasabay si Aling Sheila sa panawagang panagutin si dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon sa PNP, hindi ito palalampasin. Siya at iba pang mga grupo na sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaring masampahan ng kaso. Bukod kay Aling Sheila, patuloy rin nagkakalat ng iba't ibang memes at fake news na pilit iniuugnay sa dating Pangulo. Ngunit iginit ang PNP na hindi nila hahayaang magamit ang kasinungalingan upang linlangin ang publiko. Habang patuloy na nag-iingay ang mga nagpapanggap na biktima ng EJK, mas lumilinaw rin ang layunin nila ang baluktutin ang katotohanan para sa pansariling interes. Ngunit sa pagsisiyasat ng PNP, walang kasinungalingang hindi magbubunyag at walang manipulasyong hindi mabubuwag. Sa huli, mananatiling matibay ang hangarin ng batas na ipagtanggol ang katotohanan laban sa mga mapaninlang na propaganda. So, ayan po mga kababayan, no. Dito po, alam po naman natin, no, ulitin ko po, na marami po ang nadismaya sa atin ngayon sa ating mga kapulisan, no. Dahil alam po naman natin na yung iba, parang hindi na po maganda, hindi na tama yung kanilang ginagawa, no, sa ating bayan. Pero dito po ngayon mga kababayan, sa ginawa po, no, ng ating ECG at CIDG, maganda po ito mga kababayan, no, na gampanan po nila ng mabuti ang ilang kanilang mga katungkulan, no, bilang alagad po ng batas at ilabas po nila yung katotohanan na malaman po, no, ng mamamayan na ito pong mga tao na ito na naging nagpakilala na mga kaanak, kamag-anak o ina o mga magulang ng sabing mga nawala po, no, dahil na nga ay biktima po ng AGK, ay maipalabas po ang katotohanan. At dito nga, no, mayroon naman pong sinasabi na ay ito po ay mga peking mga AGK victims po, no, mga peking AGK victims. Pero kanila pa rin pong siyasatin, no, ang iba pa, no, dahil hindi pa po nila talaga nakumpirma lahat po, no, na sumali po dito ay sila ba ay talaga pong
totoo po no na mga biktima po ng AGK no sa kapanahunan nga po ng war on drugs po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa palagay ko mga kabayan, sa akin lamang po ito no. Itong mga tao na ito, mayroon pong nasa likod nito. Sila po ay binabayaran para lamang po ay idiin at talagang madiin na nila nga itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga ay nandoon na nga po sa Netherlands po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, humarap na po sa ICC mga kabayan. Pero malakas po ang ating pong loob no na malusutan po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na nga po ngayon no sa naglabasan po itong ang sinasabi po no na mga speaking witness o biktima po ng AGK mga kabayan. So wala at mayroon pa nga po tayong napanood no na isang balita na yung isang abogado nga no na isa sa nag-aahain po no ng reklamo laban po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa ICC ay nag-withdraw na po mga kababayan. So parang siguro ay nasa isip po niya na parang malabo na po mga kababayan, di ba? Dahil talagang halatang-halata po naman na gawa-gawa lamang po ang kwento at kitang-kita po naman no, kung ang suporta po ng ating mga kababayan no, kahit saan pong bansa, kahit dito po sa atin sa Pilipinas mismo, sa ibang bansa, mga ka-OFW po natin mga kababayan, di ba? Kitang-kita nyo naman. Kaya ngayon po ay talaga ginagawa po ng ating administrasyon no, na halos sa voting pa lang, no, voting online ay parang nililito na po nila tayo mga kababayan, di ba? Talagang hindi na po maganda ang ginagawa po ngayon no ng administrasyon. Iwan ko po mga kababayan no kung hanggang kailan po nila lulukuhin o hanggang kailan po sila gagawa po no pangluluko sa ating mga sa atin po no na mga mamamayan. Pero alam po naman natin lahat po tayo ay gising na po mga kababayan, kaya ay handang-handa po tayo no na ipaglaban ang talagang tama po mga kababayan. Doon po tayo sa tama. Pag nakita po natin na mali ay talagang mali po mga kababayan. Dahil sa kung hayaan lamang po natin na patuloy po tayo na linlangin nito pong mga tao na nandyan po sa gobyerno. Lalong-lalo na po no itong sila si Romualdez, di ba? Itong si Tambaloslos. Talagang halatang-halata naman po itong mga congressman na mga buhaya dyan, di ba mga kababayan, na kakonsaba po nila. At talagang pilitin po natin mga kabayan no, na idipinsa natin po ang ating pong bansa. Dito po sa mga taong sakim na nandyan po ngayon no, sa katungkulan. Dapat po ay mawala po sila dyan para ay bumalik po no, ang sigla ng ating bansa at mawala na po itong mga tao na nagpapasama po sa ating pong bayan mga kababayan. So ayan po no, kung ano po ang inyong mga komento, reaction po dito nga sa inimbestigahan ngayon no, sa ACG ay pakikomenta lang po mga kababayan kung kayo man po ay naniniwala na ito po ay peaking AGK victims or talagang totoo po sila mga kababayan. So ayan, at pare-parehas po tayo na open po no, maglabas ng ating mga public opinion reaction dito nga po sa ating mga nabalitaan po, lalong-lalo na po sa nangyayari po sa ating bansa. Okay, alright, at ito po ang inyong panglingkod, Rapido TV, at see you po sa next video ko. Palagi lang mag-ingat, saan natin naroon sa ating mga kababayan, OFW dyan, at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat. See you po.